malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Magandang umagang muli sa mga nakikinig at nanonood sa ating programang Kakampi Online, kung saan ang Filipino Inventors Group ay nagkakaroon ng programa. At dito po ay malalaman ng ating mga kabayan kung anong mga ginagawa ng mga Philippine Inventors at ang aming asosyon. Tungkol sa Philippine Inventor Society, ito isang pinakamatandang grupo ng mga inventor kung saan ito pinunda po noong 1943, na sa ngayon po magkakaroon po tayo ng 70th anniversary sa October 14. Ngayon, bago po tayo magsimula sa ating mga tatalakaying tungkol sa invention, manalangin mo po tayo. Ito tinatawag na Great Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the mind of man. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the heart of man. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the rays of men, let the plan of love in light work out, and may it fill the door where evils dwell. Let light and love and power restore the plan on earth. So I wish I could unify all Philippine inventors of our land for our common goal, to create, to innovate, and invent many things for the betterness of all Filipinos and to all mankind. So, ang ating mga inventor sa Pilipinas, ipapaalam uli namin na may mga invitasyon po sa atin ng mga exhibit para i-showcase ang ating mga Filipino invention. So kung maalala po natin, nabanggit po ng ang invention Pilipino sa atin ay medyo hindi gaanong nakikilala o nalalaman ng ating mga kabayan. Dahil ng 2003, ayon sa record ng IPO or Philippine Patent Office, IP Philippines, ang patent po sa Pilipinas, ang 90% ay foreigner, and 5% lang ang sama Pilipino. So ang 5% pong ito ng mga inventong Pilipino ay napakaliit, halos hindi rin makita sa pamilihan. Kaya't paano mapapakinabangan ng ating mga kabayan? So we need the help of mass media. Kailangan natin ang exposure gaya ng ibinigay sa mga Philippine inventors ng Kakampi. Ang isang oras na natitiyakong maipaliwanag natin sa ating mga kabayan kung anong magagawa ng ating mga invensyon at kung ano ang maidudulot nitong ginhawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Alam po ng ibang inventor
na sila po ay na-feature na rin sa iba't ibang network or programang pang television. Guys, sa akin pong personal na eksperyensya, ako po mayroon siguro mahigit 100 ng interview sa mga programa ng television. Kaya lang, kung napapansin po nyo, ang isang invention, ito po ay pinag-ukulan ng matagal na panahon. Ang research napakatagal. May experimentation pang ginagawa dyan. Kung ilang years, merong invention na tumatagal ng ilang taon bago lumabas. Ngayon, pagdating po doon sa tinatawag na interview, ngayon ipipicture ka sa television, napakagandang pakinggan. Kaya lang malimit po, kung mapapansin nyo, yung ibinibigay ng pagkakataon sa aming mga inventor, yung 2 minuto, napakahirap ipaliwanag yung talagang konsepto ng inyong produkto, kung ano ang function po nito. So naghahabol po ko sa 2 minuto. Kaya hanggang ngayon, halos hindi pa nakikita o nakikilala ng ating mga kabayan ang mga gandang produkto na dapat sana ay tinatangkilik na natin. Although mayroon tayong batas na Filipino first or by Filipino. Kaya lang, anong bibili ng Pilipino kung hindi nakikita sa merkado ang ating mga produkto? Kaya sabi ko nga, malaking pasalamat namin na kami mabigyan ng pagkakataon. Dahil sa 1 oras pong tatalakay namin dito po sa programang ito, ang mga technology o invention Pilipino, ay natitiyak ko po na maraming makakaalam at makakarinig ng ating mga ginagawa. So, maya-maya po siguro may darating tayong kasamahan at medyo na traffic po lang. Ito meron siyang invention ipapaliwanag sa atin. Isang produkto po ito na alam kong magugustuhan po nyo. Siya po magpapaliwanag ng kanyang mga invention. So, ito nga pong nasabi ko na kailangan namin ang tulong ng mass media. Kasi nga ang aming mga produkto, ito po paminsan-minsan makikita po nyo sa mga mall, may mga exhibit. Kaya lang, ilang Filipino inventors lamang ang mayroong pagkakataong mag-join po noon at napakamahal. Alam po natin hindi kaya ng karamihan. So, kung kami nga po, sasabi ko, na-invite po ka ng mga television, 2 minuto, pinakamahaba na po yun. Maswerte na lang kung ang na-invite nila, gagay po natin medyo madaldal. Ano? Na pag ako'y binigyan ng pagkakataon, kung maaari, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ng host ng programa. Talagang tuloy-tuloy mong pinaliwanag. Yun ang pagkakataon namin na malaman ng ating mga kabayan. So ito na ang pagkakataon. Kaya yung aking guest po last week, tuwang-tuwa po siya. Sabi sa akin, Presidente, ito na siguro. Sabi ko, tama. Ito po hindi aksidente. This is God's will or plan. Divine plan po ito. Para sa ngayon, matulungan na ang ating mga Philippine inventors. 5% po lang ang invention sa ating bansa. Ang 90% foreigner. So ang 5% pong yan, pagtulong-tulungan po natin na i-develop i-develop na po yan, pagtulong-tulong nating ilabas sa market. Kung kaya nga ang sabi ko, dahil ang programa namin, lalo na ngayon, ito pinakikinggan ng ating mga kaibigan sa ibang bansa, lalo na sa Middle East po. So, babatayin ko muna po sila, ang ating mga kababayan na OFW, kung saan sila po yung nagsasakripisyo, yung ating mga makabagong heroes ng ating bayan. Na ito na nga po ang pagkakataon na tayo'y magkatulong-tulong, pagsikapin natin ang ating sariling produkto, pagyamanin natin sa tulong po nyo. So, binabati po natin sila. Na alam ko mayroong according to the my grantee, mayroong 1.8 million Filipinos po sa Middle East. So natutuwa po tayo talagang sa pagpupursige po nila para mabago ang takbo ng pamumuhay. Kami naman po, ang pagpupursige namin mga inventor, makagawa ng mga bagay-bagay na pakikinabangan. So, sa akin pong sarili, sabi kong ako po mayroong 10 pati din invention, na lahat po yan ay nanggaling po doon sa tinatawag na problema. Solusyon sa naging problema, nabigyan natin ng kaunting para mabigyan ng kaginawahan ang ating mga kababayan, lalo sa pang-araw-araw pamumuhay. So, ang isa nga po, ito po'y
may dala po akong isang produkto, yung aking isa sa pinakamamahal na invention, ang Iron Maid. Na ito po ibibigay po natin sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Ako po yung magpaparapol mamaya. Para namang matuwa sila na ang kanilang programang pinanood, meron silang sa ngayon pa may pakinabang na kaagad. So ngayon, balikan natin ang mga invensyong Pilipino o kung saan nagsimula ang Philippine inventors. Nasabi ko ito'y naitatag noong October 14, 1943. So after 5 years, so 1948, yung unang Pilipino na nagkaroon ng patent, Philippine patent, yung po si inventor Pablo Robledano and Eduardo Ruiz de Luzuriaga of Negros Oriental. Ang kanilang invention, ito ay proseso ng vegetable oil from matured coconut milk and like. So yung panahon na yon, ang US, ang unang invention din po nila na in-issue kay Samuel Winslow in 1641. Yung inventions as a method of making salt. Kung mapapansin po natin, itong dalawang unang inbensyon ng Amerika, isa sa Pilipinas, ay halos hindi magkalayo ang konsepto related po sa pagkain foods. Kaya lang nakakalungkot na yung panahon na yon, yung 2002, ang record po ng patent inventions sa Amerika ay mayroong 6,700,000. Anyway, malaki po ang bansa po nila at marami mga inventor po doon. So in the span of 130 years, nakabuo ang Amerika ng ang average sa 50,000 invention versus ang Pilipinas mayroong 5,000 lamang. So ito nga 90% foreigner. So ang 5 or 10% na yan na nasa Pilipinas, pagtulong-tulungan po nating ilabas sa merkado. Dahil mismong sa Amerika, yung isang inventor po doon, or isang taga Washington DC, ito po si Daniel Webster. So yung kanyang speech sa US noong 1824, ang sabi niya, na-declares po niya na invention is the fruits of man's brain, that industries grow in proportion to invention. Therefore, the government aid progress by fostering the inventive genius of its citizen. So doon mismo pinakita ng kanilang gobyerno na mga inventor, yung mga technologies, dapat talaga tulungan ng gobyerno. Kasi alam na po ng karamihan na walang bansang masinso kundi sa teknolohiya. Ito yung makakatulong. Kaya nga, kami hindi tumitigil na magpursige na magkaroon ng mga grupong mga young inventor. Na isa sa pinaplano po namin na magtatag ng Young Filipino Inventors Society sa mga schools. Ang isa sa iniisip po namin ay yung mga officer po or presidente ng science club ng mga schools ay imi-meeting po namin para sila po magsimula ng tinatawag na young inventors. So, kasi sila po ang kailangan natin sa panahon ngayon eh. Kailangan sa ngayon mahubog po natin ang mga kabataan. Dahil kung hindi natin nakalimutan, mayroon pong binanggit ang ating bayaning, si Dr. Jose Rizal, na ang kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Kung lalagyan natin sa analohiya, ang isang halaman daw na bubunga ng maganda kung ito'y aalagaan. So ang kabataan siguro, responsibilidad din natin na hubugin sa tama. Kasi mapapansin po nyo sa ating paligid, maraming nakapanginayang na mga kabataan na nasasayang ang kanilang panahon sa walang kabuluhang mga bagay. Kaya sabi nga, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So kailangan yung mga kabataan ngayon, simulan na natin na ihubog sila sa tama o kung paano ma-develop ang kanilang mga tatawag na creativity. So ang kanilang ma-develop na idea na sabi ko nga eventually magiging invention.
na ang invention yan ay pakikinabangan hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa susunod na henerasyon. Kaya nga ang aming iniisip sa aming NIW, ang theme ng aking ipinopropose sa aming society, yung timang Filipino Innovations, yung ating binabalak na tema ng ating gagawing ito po yan. Filipino Innovations toward the next generation. So ang innovation kasi isang word na pinag-isa po yung invention saka innovations. So ina-accept na po ngayon yan. At ito po ang aming iniisip na tema ng aming National Inventors Week. Yung innovation para sa susunod na henerasyon. So dito po nga ma-develop yung mga bata, mga estudyante na mayroong nakatagong talino. So ngayon po siguro tumatawag ng ating kasamahan. So nandiyan na po dumating isa nating miyembro ng Philippine Inventor Society para maipaliwanag ang kanyang invention. So ituloy po natin. Sa ngayon po, naghahanda na po tayo ng ating yung preparasyon namin tungkol sa National Inventors Week sa tulong ng aming mga opisyalis ng Philippine Inventor Society. At uulitin ko po, ang mga bagong teknolohiya na dapat ilabas po natin, ang napakaliit lang po ng porsyento ang ating mga invention sa ngayon na ang kalitan ng yan, siguro, pakikinabangan natin, pagtutulong-tulungan po natin. Kaya nga labi kong sinasabi sa ating mga kaibigan na OFW, na sila ay pwedeng pumasok sa ganitong larangan ng negosyo, pagtulungan po natin, kung paano natin ilalabas, kung paano natin ipoproduce ang mga invention. Kasi marami din po sa kasama namin na may mga gandang idea, kaya lang wala po silang puhunan sapat para doon ma-produce natin. At kung nandiyan po kayo at pagtutulong-tulungan natin, siguro po dating ang panahon, ang ating mga merkado ay karamihang Pilipino na ang mayroong paninda doon. Kaya sinasabi natin, by Pilipino. So siguro matutupad yan kung talagang mayroong produktong mabibili sa merkado. Pero kung panay foreigners, panay mga imported po ang nariyan, napakaganda po, nakakapag-inganyo kasi makita po, nakadisplay po riyan ang ganda ng mga packaging nila. Kung tutusin, mas mahal pang packaging kaysa yung produkto na nasa loob. Pero po yung galing sa ibang bansa. So isang nakikita ko po dyan, paano natin maipakikita ang ating magandang produkto kung tayo mismo nahirapan sa ating production? Unang-una, may problema po ang ating maliit na manufacturer. Kasi sa molding lang po ng isang produkto ay halos hindi makayanan. At dyan nga po papasok yung programa ng ating gobyerno na tangkilikin o tulungan ang ating mga inventor. Yung mga technology na binibigyan po nila ng mga award, ni-recognize po nila, sana matulungan itong i-produce. Ang isang produkto po, ito pag i-manufacture po ito ng mass production, tiyak na bababa po ang presyo po nito at ito kakayanin ng ating mga kabayan. At doon na papasok by Filipino. So ito atin, pagtulong-tulungan na po natin. So yan po sa ngayon ang isa sa inisip namin. Babalikan ko yung ating binabalak na magtayo ng grupo ng mga young inventor sa Pilipinas. Ito po hindi po limitado lang sa mga taga Metro Manila. So in-invite po natin ang lahat ng mga schools na ito pa padala natin ng mga imbitasyon na kung maaari magsimula na po tayong gumawa ng grupong mga young inventor.
So dito ito magsisimula sa mga kabataan ito ang magiging susunod na inventor ng ating henerasyon. So ito po mukhang dumating na ang aking kasamahan. Ito po ay isa pong ang ating Vice President. Good morning, Vice President. So ito pong ating bisita ngayon or kasama natin ang ating masipag na Vice President ng Philippine Inventor Society na siya po ang aking buddy-buddy para punta namin ang aming mga project. At sabi ko nga, kailangan huwag kang mawawala at marami tayong pag-uusapan. Kanina medyo natalakay ko na yung binabalak natin magtayo ng grupo ng mga young inventors sa Pilipinas para medyo makita natin na sa pagtanda natin, ibig sabihin patanda na nga tayo ngayon, na mayroong susunod sa ating henerasyon. So ngayon po, ang ating kasamahan ngayon, ito ay Vice President ng Philippine Inventor Society. Walang iba kundi si Inventor Manny Duno. Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat Mr. President Rudy Biascas sa iyong imbitasyon. And sorry, traffic is terrible. That's why medyo hindi tayo nakano. So yan ay isang problema na dapat mabigyan ng solusyon. Yeah. At ang mga inventor mayroong paraan paro dyan. Dapat. Sundan lang ating mga magandang idea. Dapat. Palagay ko, masusolve natin. Dapat. Walang problema sa inventor kung bigyan natin ng panahon. Very good, yeah. So, I'll catch up with the topic that na tinalaki mo ngayon. But then definitely, kaming mga inventor ang adhikain namin makatulong sa Pilipino. Pero malapit sa loob namin yung mga OFW. Yes. No? Lahat, I think, statistic will say, mga 10 million na sa labas ng Pilipinas. 1.8 yung sa Middle East lang. Yeah. Oo. Yung 10 million, almost population ng Manila po yun eh. Yes. So kung yun malaman nila mayroong mga grupong mga ganitong inventor na pwedeng maging partner nila. Right. So palagay ko makikita natin sa simula na kahit na maliit na negosyo, nakakatiyak sila na ang kanilang magiging partner talagang inventor. Kasi ang inventor nag-iisip, hindi pang sarili. Nag-iisip kung paano makatulong sa kapwa. So palagay ko walang inventor na pagdating sa negosyo ay mag-iisip silang dalawang business. So yun ang sinasabi ko, na magtiwala sila sa mga inventor. Yeah, katulad nung last time nag-usap tayo, to follow it up, no? Marami kaming inventor na for commercialization yung kanilang mga products, no? Anong halaga nito? Pwedeng nating gawin na material ito para sa mga OFW natin na sa labas, no? Pwede nilang i-market yung product para sa lugar na pinagkinalalagyan nila. Tapos, yung kanilang mga pamilya dito, we can train them to handle the product if they want. They can manufacture the product, they can market the product. Yes. So at least pagdating ni Papa sa labas, pwede siyang magkatulungan dito, nag-umpisa na kagad yung pamilya. Tama. Siguro mas maganda, Mr. President, na ibigay natin yung contact telephone sa opisina. Ibigay natin sa kanila, ask them to call there and give. Kung wala kami ni President Rudy at ako po si Manuel Dono, ibigay ho ninyo yung contact telephone niyo. So at least we can contact you. Ito ay mahabang usapin ito, no? Pag-uusapan natin ng masinsinan at bibigyan namin kayo ng guidelines kung paano gagawin. And definitely makakaayos po tayo ng ating mga ng mga agenda. Of course, magtutulungan tayo ng sponsor group natin dito ng mga OFW dito sa Manila, no? Okay. And whatever things that you have done, no? Hindi ko alam yung rules of the game dito eh. And but then definitely we will help you. And the intention is to help. Kaya hindi pwede tayo. We'll never go wrong. Yes, that's right. So mayroong isang katanungan dito bago natin tuloy, no? Ngayon po ito'y napapanahong katanungan dahil ito'y marinig po natin sa mga dyaryo, nakikita natin, nababasa natin yung tungkol doon sa ating salitang Pilipinas. May katanungan po, payag ba kayo palitan ng Pilipinas ang Pilipinas? So yung spelling ng FI, yung isa, P. Pilipinas, Tagalog na Tagalog.
Okay. So ito medyo mabigat na sagutin to dahil ito may pinanggalingan ang salitang to. So siguro tingnan mo natin kung nanggaling yung salitang to. Yung pinanggalingan, alam ko sa aking pagkakaalam, ito yung maaring Chinese, Spanish ang pinagsimulan nito. So hindi natin pwedeng bigyan kaagad na kung alin ang gusto natin. Ako mismo, kahit na inventor ako, hindi ako gustong magsasabi ng ito ang gusto ko. No. Kailangang tingnan natin ang ugat muna. We'll decide on that through consultation. Yes, yung that's mga right. eksperto sa history ng Pilipinas at yung kaakmang siguro sa ngayon may pinag-aaralan na ngayon yan. Yes, tama. May kaakmang sagot yan, kaya lang wag tayong padalos-dalos sa Tama yan. pagbibigay Oo. ng Kasi sabi nga bilang inventor, hindi basta ba tayo sumasagot sa isang bagay na hindi natin nakikita ang talagang yung study po noon. Yes, Oo, but then kaya ang result. mahalaga yan, mahal natin yung ating bansa. Yes, oo. And we will work towards accomplishing something. Siguro yung a little something, individual contribution natin would matter. It's not in the name at all. It is yung contribution natin na ibibigay, na sincere nating ibinigay na makakatulong. No? Makakatulong sa ating bayan. And definitely, yung pong mga invention, malaking bagay po yan. At ito po, ang kainaman dyan, marami yung proseso yan. Siguro, kaya nga po, iniimbitahan ko yung mga, kung sino man ang nakikinig sa broadcast na to, if you are an OFW out there, mamaya bibigay ho namin yung contact telephone namin so that you can contact us, no? Or you can give this to your family and ask them to contact us. So, when we sit down with them, ito ang tatalakayin namin. Ano ang kahalagahan ng aming mga imbensyon? Anong maitutulong nito sa ating mamayan? Right. At ano pa ang kabuhayang kaakibat dito ng mga imbensyon natin? And kung halimbawa, regardless of place, no? Maaring kung nandito sa Manila, okay yan. Kung they're settled elsewhere outside outside Manila, okay din po yan. All we have to do is all they have to do is to contact us para malaman namin ang lokasyon nila at yung interest nila sa mga proyekto ng mga inventor. So bago nga pala tayo lumayo, gusto ko munang iparinig mo sa ating mga nanonood, nakikinig, yung iyong invention. Natural, gusto kong may paliwanag mo sa kanila. Alam mo ninyo, yung aking invention, simple lang po ito ihawan. Bakit naiba lang ito? Dahil bibigyan tayo ng ugali na mag-ihaw araw-araw. Okay, whenever we fry, we add oil. When we grill, we remove the oil. Yun po yung focal niyan. Ang pinag-uugatan mo ng maraming sakit ay yung mantika na inilalagay natin sa pagkain. At yung matatabang pagkain na may mantika na kinakain pa rin natin. So, naisipan ko, I've been in many parts of the world. Nakita ko po yung ihawan na ginagawa nila pare-pareho. Pag tumulo yung mantika sa fire, iuusok. Pag tumulo yung tubig, mamamatay yung fire. So, kaya for that reason, hindi natin kinaugalian yung mag-iihaw. Tapos, yung pong mga anak natin, tinitingnan kung paano si mami at si daddy nagluluto. Ginagaya nilang po yan. Kaya for generations, ang mangyayari dyan, hindi ho mapuputol yan. And we as inventor, me in particular as an inventor, gusto kong maputol yung ugali na yan. Alam mo ninyo sa Australia, 4 times sila nag-iihaw sa isang linggo, 4 times. So at least kaya yung incidence ng hypertension sa kanila ay medyo mababa. Tapos ginagaya ng mga anak yan. Kaya at least yun po ang magiging yan. Tapos yung ginawa po nating ihawan, hindi basta-basta, stainless steel to, 3 o 4S. Kung sanay po kayo sa metal, yung 3 o 4S, yan ang metal na hindi magkakalawang. Never ito magkalawang. So, kung palagi nating ginagamit, ito po yan. Yung mantika, bababa yan, meron ho tayo ditong oil pan, maiipon po yung mantika. Makikita natin kung ganong karaming po mantika na papasok sa katawan natin, pero pwede nating itapon. May itatapon natin, meron pong mga collection receptacle dito na pwedeng gamitin. Ito pong parilyan yan, stainless po yan, 3 o 4S. Especially corrugated. Kung sanay kayo sa mga imported na ihawan, makikita ninyo naiiba ito.
Siguro pagyayabang natin, ngayon lang kayo makakakita ng ihawan ng ganitong pagkakagawa. So, at least malaking bagay ba. Tapos, yung Humac Grill natin, especially, yan ang registered sa pangalan po, naka-register dito. Kaya po, may pagmamalaki natin na yung pangalan na yan, iikot sa buong mundo yan, at mapakikinabangan natin pareho, kung kasama yung kayo at yung pamilya ninyo, magsasama-sama tayo. So yan ang sinasabi ko, na ang inventor po hindi tumitigil, hindi lumabas ang kanyang idea para masolve yung ibang problem, gaya ng sa health natin. Okay. Sabi mo nga, ang inihaw kung minsan hindi nalaman ng karamihan, nagiging cause ng mga hypertension. Cancer, Then yung nakakain natin, yung nandun sa ating nilutong yon. Pero kung mayroong mag-grill, nakakatayak po tayo. Opo. Na may iwasan ng kanyang Maraming salamat at na-orient natin yung public, no, na dapat ayusin natin. Sayang po yung ating binibiling pagkain pag hindi na maluluto ng pagkain. Meron pong isang katanungan po rito. Ito'y maaring galing po sa ating mga kaibigang OFWs. Ano po ang inyong maitutulong sa mga OFWs since marami na ang repatriation, walang trabaho sa Pinas? Very good. Okay. Okay. So ang ating sige, Very good paliwanag po mo, yan. ako rin may Okay, bibigyan alam mo ninyo, kung kayo ay member ng OWA, member ng OWA, ang OWA po may programa na nagbibigay ng kapital pag nagbalik kayo dito. Okay, ang tanong lang, pag nagbalik kayo, binigay ko ng kapital, anong gagawin ninyo? Yes. Kaya kailangan magkita tayo. So doon papasok ang ating grupo, ang Philippine Inventor Society. Sabi ko magtulungan tayo. Siguro pwede tayong magsimulang yung sa livelihood. Meron akong ipresenta na sa kanila. May mga mali tayong manufacturing na pwedeng pumasok ng ating mga OFW. Doon siguro magsimula yung maliit na puno nila, pagsama-samahin natin. So gagawa tayo ng sariling produkto. Right, right. At saka hindi lang po yun. Kami mga inventor, ang marami, no? Ang marami is highly educated. Yes. Okay, what we'll be doing to you is in the area of business coaching. No, hindi lang ho namin kayo bibigyan ng product na pwede nyong i-market, pero bibigyan namin kayo ng kakayanan at proper training para yung proseso na yon magkaroon kayo ng kasanayan sa negosyo at yun ang assurance na magsasucceed kayo sa Kasi kung basta bibigyan lang kayo ng isang imbensyon at pagkatapos iiwan lang kayo, bahala na kayo dyan kung ano paano, hindi mali po yun. Kailangan may business coach. Yes. And we can pwede kayo mag-act as a business coach for as long, pati nga po yung proseso ng paghiram, pag-source out ng kapital sa OWA, matutulungan mo namin kayo. And at least yung numero ng ng aming FIS, Filipino Inventor Society Incorporated, huwag niyong iwawalain yon kasi napaka-importante po ito para at least magka-contact tayo at makapag-usap. Ang importante yan, may pinag-uusapan tayo. Yeah, right, Mr. President? Yes, that's right. At kaya pwede niyong kontakin ang ating opisina, ang Filipino Inventor Society. At pwede kayong mag-email sa ating FIS_1943@yahoo.com. So pwedeng tawagan po yung aming opisina or kahit na sa akin po. Ang telephone ko po ay 377-2875. Ang ating cellphone 0920-9061-282. At sa aking kasamahan, ang landline ko po na pwede nyong kontakin na 02-995-0039. No? Ang cellphone number 0918-328-9031. And kung nandito ka sa Pilipinas at na-miss pa ho ninyo yung aming numero na ibigay, hanapin lang ho ninyo ang opisina ng DOST, Department of Science and Technology. Nandun ho sa Tapi Building sa DOST ground ang opisina ng FIS, ng Filipino Inventor Society. At pwedeng kontakin nila ang telephone ng kakampi, 553-8656, 788-3607. So bago ko nga po makalimutan, kanina in-announce ko, meron akong isang iririgalong produkto, yung aking isang invention. Ito pa i-raffle po natin mamaya. Right. O parang malaman natin na kung sila ba'y tumatangkilik sa ating mga programa tungkol sa ating mga invention. At yung kanina, bago kayo dumating, na banggit ko na yung tungkol sa pinaplano natin na
magtayo ng grupo ng mga young inventors. Ang tawag ko nga Young Philippine Inventors Association, or kung may tatawag na IPA, yung International Federation of Inventors, tayo mayroong Young Filipino Inventors Association na kakausapin natin yung mga officer ng science club ng mga school na doon tayo kukuha ng mga officer. More than that. At yung pamantasan ng lungsod ng Maynila, willing na sumuporta sa atin si Attorney Valdez. Oo, so kung mabibigyan tayo doon ng isang space para sa mga inventor na mga estudyante, palagay ko simula na yan. Yes, Mr. President. Ito po magandang pakinggan ito, pero dapat may sa katuparan natin. Yung sinasabi ko kaninang telepono na kukontak kayo sa akin, hindi lang po yung mga estudyante ang mabibigyan namin ng ganitong biyaya, kundi pati yung anak ng OFW. Iyon ang sasabi kong lagi. I-train natin, bigyan natin kung meron kang naiisip na pwedeng imbensyon. Kaya sige. Ang sabi mo kanina, yung ating mga tinatawag na makabago or modern heroes nito mga OFW, ang kanilang mga anak na sa Pilipinas, yung iba nag-aaral dyan na mayroong mga talino. May nakatagong talino yan. Kaya lang hindi malaman kung paano papasok sa ganitong larangan. Sabi ko sa mga estudyante, sila kahit napakagaling sa science, napakagaling sa mathematics, pero walang kurso ang invention. So nandito ang grupo ng Philippine Inventor Society para sumuporta sa kanila. Marami nang tumatawag sa atin kung paano magpapatent. So nandito tayo para tumulong sa kanila. So ang sabi ko sa kanila, yung mga magandang idea nila, pwede nating expand pa yon. Pwede pa nating i-nurture natin. So nandito tayo. Kasi alam natin na medyo siyempre mga estudyante sila. So kahit na mga engineers, so more on theory ang kanilang ginagawa. Kung minsan nga sinasabi ko, ang inyong ginagawang mga thesis or paperworks na yan para sa thesis nila, kung minsan baka requirements ng eskwelahan. Kaya nung last time po na sabi ko nga ako dahil judges po ako ng 3 times akong naging judges ng pamantasan ng yung PUP, Philippine University, at saka yung UP. So may nakita akong magandang idea po roon na sabi ko yung pwedeng tulungan. Ang sabi ko sa mga estudyante niyan, di kayo naisip lang niyo na itong yung ginagawa requirements lang school para makagraduate kayo. Hindi niyo alam, ito'y intellectual property na sa inyo. So pagtulong to. Yan ang sasabi ko, na diyan magsisimula ang grupo ng mga young inventor. Tama 'yon. Ganito yung magandang pupuntahan ng usapan na to. Okay. If you locate us, okay, we will assess your capability. Titingnan namin ano ba yung connection ninyo, ano ba yung kakayanan ninyo, at doon tayo magsisimula. Okay? Pakikita namin sa inyo yung kalidad ng aming mga imbensyon. Paano namin na-imbento ito at anong kalagahan nito. Ngayon, kung ready kayo, mag-uumpisa tayo. Kung hindi kayo ready, we will be willing to talk to you further para at least malaman namin kung saan kayo dapat mag-umpisa. Now, kung ang gusto nyo antimano ay kumita, meron na ho tayong mga invention na nasa commercial stage na. So you can get these inventions and help us market the product, kita kaagad yan. Ngayon, kasabay niyan ay pwede namin kayong tanungin, ano ba yung kakayanan ninyo? At saan ba kayo eksperto? Yes. So from there, mag-uumpisa pa rin tayo uli ng panibago dahil i-guide namin kayo kung saan papasok ang inventive skills ninyo. Yes. Tama. Yeah. So, kaya nga sabi ko, sa kanila manggaling, gaya ng banggit kanina, sabi niya ang ating dakilang heroes na si Dr. Rosie Rizal, na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, ang pag-asa ng bayan ang kailangang ihubog natin sa tama. Okay. So, parang isang tanim. Kung gusto nating mamuga ng maganda, kailangan tanim yan, alagaan natin sa una pa lang. Dididigan yan, talagang alagaan. Para pag namunga, pakikinabangan. Pero ang isang tanim, pag pinabayaan nyo, natiti ako, walang maibibigay na bunga yan. Okay. So, ganyan din sa mga kabataan. Right. So, ngayon, siguro aware kayo sa nangyayari. Okay. Sayang ng ating mga kabataan kung hindi natin sila tutulungan. So, kayong nasa ibang bansa, na ang inyong mga anak nandito sa Pilipinas, andito po kami, pwede kaming lapitan, pwede kaming tumulong sa kanila. Yan ang isa sa mga advocacy natin para makatulong sa atin. Okay, tsaka yung organization na to, Kakampi ba to? Kakampi? Yes, Kakampi. Okay, pinagmamalaki ko po ang pamunuan ng Kakampi.
sana we can have a long much longer partnership na pwede natin makaagapay ang mga OFW. Kaya nga, tingnan mo, sa tagal na natin sa ating society, sabi ko, tayo mga inventor, paminsan-minsan na-invite ng mga television network sa kanyang programa. Kaya lang, ang sabi ko, ang isang invention, ito'y matagal bago ma-develop, pinag-aralang inventor. Pakatapos, kunyari na-invite ka ng isang television, magsasalita ka lang 2 minuto. Paano maipapaliwanag sa 2 minuto ang isang invention mo? Paano maintindihan ng ating mga kabayan? Right. Kaya nga itong pagkakataon na ito, itong kakampi na ibinigay sa ating 1 hour, ito more than enough para maipaliwanag mo ang isang invention. Okay. Oh. So ako'y nagpapasalamat ng ito, hindi this not an accident. Ito po sabi ko nga divine plan din ito. Ako'y naniniwala na tayo talagang tinawagan para dito. Yes, yes. Kasi Ma'am Pe Nicodemus, ako'y malaking pasasalamat ko sa kanya. Siya po ang Yes, yes. ano sa atin dito. Tsaka yung kung halimbawa may maganda tayong balak para sa mga OFW natin nakikinig sa ngayon at nakikita tayo. Gayon din ang puso namin para sa pamunuan ng kakampi. So, Gusto naming makatulong sa organization na to at mapalaki natin, mapatibay, at kung anong pwedeng magawa ng mga inventor para sa kanila, gagawin din namin. At kayong mga nasa labas niyan at nakikinig at nanonood sa amin, ganun din dapat na maging puso ninyo para lahat-lahat ay towards the right direction. okay. That is helping one another. So ito na, napakagandang balita. Ito si Ma'am Fe. Willing na po siya para simulan mag-organize ang OFWs tungkol sa ating mga plano. Ito po yan. Ayan, si Ma'am Ma'am Fe. Very good. Opo, So, opo. napakaganda pong simulain po ito para medyo masimulan natin ating mga gandang plano para sa ating mga kabayan at para sa kabuuhan. Aha. Aha. Ang kabutihan dito, hindi na ito mag-uumpisa from ground level. Naka-take off na po ito, ilalapat lang namin kung sino dapat kasama. So, ang importante dito, isang bagay lang, matututo tayo at kikita tayo. Tama. Para at least si Papa, si Mama nasa labas, darating dito, hindi darating kayo ng nakangiti na hindi kayo nagboproblema kung anong dadatnan ninyo at ano pang gagawin nyo pag nandito kayo. Yung anak ninyo nandito na nag-aaral at pinagsisikapan ninyo, darating kayo, baka siguro kung sa mabuting palad, negosyante na. Oo, sigurado. Kasi masisimulan na nila at mayroong mag-guide sa kanila. Kaya si Madam Fe, yan itutulong para ma-organize natin ang ating binabalak para magkatulungan ang inventors sa mga kababayan nating OFWs. So, siguro itatag natin yan. At ito nga, gusto ko rin banggitin din. Siguro ito related doon. Yung sa binabalak natin gawing foundation. Right. Diba napaganda yan? Very So, good. palagay ko kung maunawa ng ating mga kabayan, ang foundation, ito'y tulungan. Magkakatulungan tayo para makapagtayo tayo ng foundation. Kasi ang foundation, maraming gustong magbigay ng tulong. Kaya lang gusto nilang masiguro kung saan pupunta ang kanilang kontribusyon. Paano gagamitin? Yes, napakaganda. At napakarami tayong programa para dyan More on una-una sa ating environment. Nandun ang karamihan sa mga inventor yung kalikasan natin, and then yung mga kabataan. Di ba? Yes. So, isa siguro yan sa isa sa ating pag-usapan. Pero ngayon, palagay ko ang ating unahin itong ating may organize tungkol sa OFWs. And rest assured, we will attend to you on first come first siyang mauuna para sa sa priority natin. Bakit ganon? Gusto ho namin makita ninyo na pag dumating kayo sa amin, pagkukulan namin kayo ng panahon. Tama yan. At talagang yan isa sa First come first serve basis. focus natin. Yun pong gagawin natin. Yun pong gusto kong tukuyin. Bakit kamo? Para ipakita sa inyo na yung interest nyo sa amin hindi masasayang. No? And sa anumang kakayanan namin, bibigyan namin kayo ng tulong na pwedeng mapatatag ang inyong kabuhayan at inyong pamilya. Pag tumatag kayo, patunay po 'yan na may bisa po yung kapasidad ng mga inventor. Yes, At yes. yung ating kasama ditong kakampi.
Ha? Oo. Napakaganda ng pangalan yan, kakampi all throughout. Talagang Kaya kakampi natin yan. wala nang O walang iwanan dyan. walang bitawan yan. Hindi tayo bibitaw sa kanila. And even after this broadcast, I would want to sit down with them and confer with them para mapalawakan natin ang programa na dapat natin gagawin. And during our next broadcast, we will give you a more meaningful broadcast. Yes. We will deal on specific kung ano yung napag-usapan natin ngayon. At meron na kayong ideya. Kumontak na po kayo. Para bigay ho na ninyo yung yung internet connection ninyo. At bibigay din namin na sa inyo kung paano kami madaling madali na ho magkontakan ngayon eh. Dahil sa ating bagong bagong siyensa natin, no? And rest assured na hindi aabutin ng isang araw. Segundo lang magkakausap na tayo. Gaya ng communication, kaya kanina bago ako nagsimula ng programa, merong tumawag sa akin from Palawan. Mater. So, isang matandang inventor, gaya nung nakaraang 2 weeks ago, na yung si Engineer Cayo na pumasok uli sa atin. Nag-member sa Philippine Inventor Society. Yung kanyang invention, sabi ko, kailangan ng bayan yan, kailangan natin yan. So ngayon may tumawag kanina. Isang inventor, matandang inventor na sa Palawan ngayon. Meron siyang iminmungkahi na yung isang produkto pwedeng tulungan. Sabi ko, talaga, sige, willing kami. Sige. So magtatayo doon ng isang project. Ang mamahala yung isang inventor natin doon. So simula na yan. So yung communication natin sa association ng mga inventor, sa mga thinkers na yan, so, agsisimula na. At saka hindi lang yun. Kung sa Palawan kayo, taga-Palawan ako eh. Yun na nga. Taga-Coron, Palawan ako. Yan. Sabi ko, kung nakikinig ka ngayon, pwede kang kumontak sa amin para at least Inventor, Maris. May tayo natin yung chapter dyan sa Palawan. Napakaganda. Okay. So, sabi ko, makinig ka sa programa at andito kami para malaman nyo kung ano ang ating mga plano. Lalo sa mga inventor, sabi ko nga ang kailangan inulit-ulit kailangan natin mga bagong dugong inventor para tuloy-tuloy ang ating sabi ko napakaliit lang na mga produktong inventor sa Pilipinas. So pagtulungan natin na kung maaring lahat yan mai-produce natin para pakinabangan natin lahat. Okay. But as I've told you, in the next broadcast with the permission of our lead man, the President of the Philippine Inventor Society, we will be talking more objectively. Perhaps we can present to you some specific project na pwede natin gawin, no? Now we can talk about specific inventions. Yung mismong invention dadali namin dito katulad ng dinala niya ngayon. So at least we can explain to give you an idea what been doing here to encourage you more to support us and be able to throw your time and support to the in doing so matutulungan ho niyo yung sarili niyo, matutulungan niyo yung ating bansa. At specifically, matutulungan nyo yung pamilya ninyo. Tama yun. Kasi nga, ang kaalaman ng karamihan na walang bansang umisenso kung hindi sa teknolohiya. So, nandito na tayo, pagtulong-tulungan natin to. Yes. Isa pa, ang OWA is a very good institution. Yes. Ang kailangan lang dyan, i-guide natin sila kung paano lahat-lahat kayo dyan sa labas na nagbibigay ng biyaya sa ating bansa ay matulungan. Yes. And hindi ho yan aksidenteng nangyari kasi marami ng bansa na sinisikap kopyahin ang OFW program natin, hindi nila kaya. Dahil may sarili tayong kapasidad kung bakit ito lumalago. And one of the reasons why it is growing just because a lot of people are helping, one of which is OWA, no? Yes. Kaya yan po, tutulungan namin kayo. Tulungan din ninyo ang OWA na tutulong sa inyo by making your initiative continuous. Wag ho yung ningas kugon. Para pag naumpisahan natin yan, wag kayong basta-basta tatalikod sa ating pinag-umpisahan, bagkos gawin ho natin yung kakampi spirit na kakampi tayo all throughout. Kasi gaya ng kahapon lang nakita ko yung isang love letter ng isang doktor from US, si Dr. David Howard. Talagang ako medyo natutuwa na meron tayong foreigners na ang kulturang Pilipino talagang siya humanga. Okay. At siya pumunta sa ibang bansa, 21 countries, pero nakita niya ang Pilipinas, nandyan na ang kanyang hinahanap. Lalo na sa family, yung
yung sa mga pamilya. Malayo ang Family ties and family values. Yes, Oo. napakalayo. At nakita niya, lalo sa ating OFW, talagang kilala ang mga Pilipino sa trabaho sa ibang bansa. Opo. At siya raw ay kanyang opisina ron, talagang karamihan Pilipino. So, yan ay natutuwa ko na talagang yung kakayahan ng mga Pilipino ay kinikilala sa ibang bansa. Okay. So, sabi ko nga, ako'y natutuwa na meron tayong nakitang foreigner na talagang tuwang-tuwa sa ating kultura. So, yan po isa sa suporta sa mga OFW na napakaganda yung mga ginagawa po dyan. At kilalang-kilala po tayo ng ibang bansa. Okay. At saka malalaman ho natin yan in a very short time, we can evaluate if our program and our tie-up will work. Mhm. Okay? We will do our best to to make it work by the things that we have right now. So, ang masasabi ko po yan, wag nating panindigan ito sa salita lang, kundi sa gawa, no? If you have plans for yourself and for your family, better contact us now. This is the time for us to work together. Nandyan po yung mabuti po at may pasilidad ng kakampi nito eh. Yes, napakaganda And po kakatang sa atin. nadadaanan ko lang po ito dati yung kanitong dating venue nila. But I didn't know that you are doing right for Filipinos dito sa lugar na to. And I will tell you, first time ako dito, and congratulations po sa ginagawa niyo dito. Sa kampi. I'm Napakaganda referring po. to kakampi. Yes, I'm referring to napakaganda kakampi. po ng binigay niya sa ating pagkakataon. Very nice. First time po ito nangyari. Ako nasa 32 years sa Philippine Inventors. Aha. Medyo matagal-tagal na rin ako eh. Kaya sabi ko nga, siguro more than a dozen na po yung interview yung natanggap po sa iba-ibang network Aha. na maswerte na bigyan ng 2 minuto. Paano may paliwanag ang isang invention sa 2 minuto? Yes, So, yes, napaka- yes. Ito na. So, dito na lalabas ang susunod natin mga programa, lahat ng ating mga inventor, kailangan may paliwanag na kanyang mga invention. Right. Sa right. itong paraan, malalaman ng ating mga kabayan, lalong ating mga kaibigan na OFW, na mayroon tayong mga magandang produkto na pwede silang mag-join sa atin. Right, Ha? right. Oo po. And ano yan lang po ang basis lang yan magkaroon tayo ng kumpiyansa at trust to one another, no? Yes. So we can build that up as we move on. Kasi in the shortest time may magandang mangyayari sa ating pagiging kakampi. Tama. So, bago nga pala mamaya, meron akong sinabi kanina, meron akong ipararapol sa katuwaan ko na ang aking isang produkto, isang invention, yung mga nakikinig o nanonood ngayon sa ating programa, ako'y magpaparapol ng isang produkto. Kanina po, earlier, meron akong binanggit sa ating broadcast at may itatanong po ko sa kanila kung sinong unang makasagot doon sa aking itatanong galing sa ating programa. Ibibigay po natin Very ating good. Very Iron useful. Maid Very Economizer. useful yung Iron Maid Oo, yan. kasi ang Iron Maid, sabi ko nga, isa sa paborito kong invention. Aha. Na kung saan ito hindi lang local, international, nagkaroon tayo ng award. Ito na-recognize ng ibang bansa. At ito, very simple technology, pero ito is invention. Right. Tayo lang sa Pilipinas na meron. Nasabi ko nga, ulitin ko, yung ngayon lang nakaalam na meron tayong Iron Maid. Ang Iron Maid is ang trademark ng isang gadget for flat iron. Na ang flat iron natin, siguro maniwala kayo na bawat Pilipinong bahay mayroong plansa. Maaring walang air condition, pero ang plansa hindi nawawala. Na alam ng karamihan ng plansa ang pinakamalakas kumonsumo ng kuryente kasi mayroong 1,000 watts. Kung gagamit ng ating invention, yung 1,000 watts na yon na plansa, hindi na problema sa ngayon. Dahil ang konsumo ng plansang 0.19 kilowatts sa 30 minutes sa pamlansa, magiging 0.09 na lang. Siguradong makakatipid kayo. Ito'y ibibigay ko sa inyo. Kung sinong maswerte na tumawag sa atin, ibibigay ko po ating produkto. Kung masasagot yung ating simpleng katanungan sa kanila. So ngayon siguro iparapol na natin at para at Sige, least go naman ahead, simulan go ahead. natin. Next Program, yung product. I'll bring in my product. Yes, of Oo, course. Oo, at maganda least, yan. At least para makita nila. Pamigay natin yan para malaman So, nila. last na March magaling. po, ang ating produkto, ito tumanggap ng Gold Brand Award. So, Wow. at least na-recognize. It's a Gold Brand Award. Yes, awarded yes. product. Yes, Yung yes. Iron Maid natin, ito po yan. Ibibigay ko po sa medyo maswerte na ngayon nanonood. Itawag lang po ang sagot sa aking katanungan sa 0920-9061-282. Ito na po ang tanong ko sa kanila. Okay, go right ahead. Sinong unang Pilipinong tumanggap ng patent
noong 1948. Yun lang po. Yung pangalan ng dalawang unang Pilipinong tumanggap ng unang patent sa Pilipinas. Okay. Ayan. Okay. Oo. Nabanggit mo ba yan kanina? Yes, oo, nabanggit ko So siya. dapat nakikinig kayo Sabi and ko. intently, dapat Yeah. masasagot nyo yan. Oh, Masasagot imagine, niya. this award, 2,500, ibibigay Yes. po natin. At Yes. marami tayong produktong ibibigay sa inyo. At saka, I assure you, Iron Mate na yan is a treasure for the home. Yes. It's a treasure for the home. Ulitin ko, sino ang unang Pilipino nang tumanggap ng unang patent leader sa ating IPO? Okay. Okay, So, yun ang kaunahon. Filipino inventor Filipino yan. inventor siya. Okay, very good. Oo, Sige, kita? sige. So, yun ang ating ma-share sa kanila na tayo natutuwa sa katuwa natin. I-share din natin ating product sa kanila. Okay. So, Yes, we have still the time we still have time to may announcement tell. tayo. Alam ko malayo ang nararating ng broadcast na to, no? Yes. As a matter of fact, one time when I was in the States, may lumapit sa akin na ganitong setup. But then because of time and marami tayong schedule na ginagawa noon, hindi ko napuntahan, no? And I'm so sorry and so very thankful kayo, Mr. President Rudy Yes, Diaz, thank you very much. na pinag-ukulan niyo ako ng panahon na imbitahin, no? Ang kainaman diyan, nabukas ang isang pinto para isang kabanata ng ating mga imbensyon. And itong pintuan na to, hindi basta pintuan, pero malaking pintuan na pagbubukas. Yes, na matagal nating inaantay Yes, ang ganito pagkakataon. never na nabigay sa atin. Yes, Never oo. na, even hindi na ako magsasalita ng anong pang ahensya na pwedeng Yes, oo. hindi na ibigay sa atin ito. And ang kainaman dito, if ever we can record this interview, perhaps we can edit it later and send it over to many people who would want to hear the message that you have given today. Napaka Informative at saka ito more on our kababayan, lalo sa mga estudyante. Hindi ko nawawala yung mga estudyante na kailangang bigyan natin ng pagkakataon sila na i-develop yung kanilang tagong mga creativity. Andiyan po tayo. Right. Ngayon, nabanggit mo na ba sa kanila na ang balak natin na magtayo ng mga satellite offices ng Philippine Inventor Society Incorporated sa mga campuses? Yes. Yan nga sabi Okay. ko. Kailangan magkaroon tayo ng organization. Una-una yung tatawag nating Young Philippine Inventors. Ang kailangan natin doon, yung mamumuno. 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 So siguro ang ating uunahin yung mga head ng schools na Right. kung willing sila na magkaroon ng ganitong... Anyway, mayroon silang tinatawag na science club, di ba? And the students that are enrolled in this school. Yes. So, So- siguro mas magkakaroon ng saysay yung ating opening doon sa lugar na sa campuses na yon. Kung yung ating mga namumuno doon ay in the shortest time possible maging inventor din. Tama. So, yun nga. And mas makulay yon kung manggagaling sa grupo ng mga OFW. So, why? Doon po sa campuses nila, okay, merong curriculum, merong mga subjects yan about sciences. Yes. Oo. Pag nabuo na natin yung imbensyon, lalapitan na natin yung pamunuan ng eskwelahan. We will tell them, okay, your student did a good job inventing this product. Yes. Why don't you take them out as an example so that other students will follow them up. Tutulong sila susunod. So, yun po ang saysay nito. And definitely, marami kasi yung may ideya. But then they kept silent about it dahil wala namang pumapansin sa kanila. Yes, isang problema nga yan na hindi nila mailabas yung kanilang magandang idea. Unang-una walang nag-guide sa kanila. Walang motivation. Walang motivation. So, andito tayo. Kaya Yes. willing naman tayong tumulong sa kanila. Yes. Kung paano ang tamang paraan na pagpapatent and then proseso ng pagpapatent. At saka yung kanilang iniisip talagang ito, anong relevant nitong inyong Maswerte iniisip. nga sila dahil in their early years tayo, nag-umpisa tayo, kanya-kanyang dalan. Yes, oo. We have to paddle our own canoe. Maniwala, sabi ko, 20 years ago siguro, wala pang computer na ginagamit.
ang invention po namin, 20 years ago, dahil ako 32 years na sa invention. So, ayan ang research namin kung saan kayo pumupunta eh. Right. Ang sabi ko nga, ako nag-develop isang produkto, kunyari ito, maniwala ko ito na-develop ko, karamihang parts hindi ko alam. Wala akong engineering background. Okay. So, ang gusto kong makita yung function ng gadget or I mean yung parts niyan. Aha. So, pumibili pa ako ng party niyan, hindi ko alam ang pangalan. Itinuturo ko lang. Aha. Pwede bang pagbigyan mo ako niyan? Saan mo sila gagamitin? So, ano bang pangalan? Sabi ko, basta alam ko, yan ang aking gagamitin. Ganyan. Yan So, dapat naka-develop ibigay. ako, nakabuo ako. Inaamin ko wala akong background para sa engineering. Pero nakabuo tayo ng invention doon sa, nanggaling po sa ating isip. Na ito yata ang function yan, kailangan gawin ko to. So, lumabas yan po yan. Kaya ang ating mga kabataan, sila maswerte. Hindi na mangyayari sa kanila yun. Yes. Hindi na Ngayon, tingnan po nyo sa panahon ngayon dahil sa computer natin, yung baka mabagong teknolohiya, isang pindot lang lalabas na yung kailangan nila eh. Nung panahon, tagal lang panahon bago ka magkaroon ng ng sagot doon sa iyong katalungan, sa iyong research. Right. Pero ngayon, maniwala ka, sandali lang. So Okay. kailangan lang ng mga estudyante yung talagang tiyaga. Yung ulitin ko 3 D ng isang inventor. Meron siyang dedication, determination, at saka discipline. Okay. And to cover that as a shelter, yung mga antigong Filipino inventors tayo natin, will do some business coaching. Yes, yes. Yun po ang ang nagkulang sa amin dahil pumapasok kami sa isang lugar na hindi namin, andito uncharted territory to, hindi namin alam. Ngayon, pagpapasok kayo, hindi na kayo kakaba-kaba. Dahil nandoon kami para tumulong sa inyo. And it is the propriety of this program na sponsored by Kakampi. Yes, May kakampi na kayo. May kakampi na kayo sigurado. Tayong lahat magkakaisa na You'll tayo never sa move magandang adikain natin. Opo. So, what... So, ulit, huwag natin kalimutan yung ating binabalak na National Inventors Week. So, Okay. ipalam na natin na ngayon pa man, nagsisimula tayong magplano tungkol Okay. sa National Inventors Week na itong pinaka-piesta ng mga inventor sa buong Pilipinas. Okay. At yung nabanggit ko nga na tema natin, kung ito yung obra, yung tinatawag na the Filipino Innovators for our next generation. Okay. So, muli, kami po'y buong puso nagpapasalamat sa Kampi sa ibinibigay ng pagkakataon sa mga inventor upang maisiwalat namin, maipaliwanag yung aming mga ginagawa para sa ating mga mamamayan at parang masubaybayan natin yung ating mga kabataan din para silang magiging inventor sa susunod na henerasyon para sa ating bayan. Salamat po. Magkita tayo uli. Matitikman